Ang inyo pong nakikita yung bahagi ng Victory Mall dito sa Caloocan kung saan nga po nagkasunog kanina na tumagal ng may ilang oras din at yung mga salamin na yan ay kailangan basagin ng mga bumbero nang sa gayon ay mapalabas nila yung usok at maipasok naman yung ibinobombang tubig. At nais nga pong pasuri ng lokal na pamahalaan ang structural integrity ng gusaling yan matapos na sumiklab ang sunog. Sa ngayon, ayon sa mga otoridad ay confined ng usok sa may mezzanine at sinisikap ng mga bomberong huwag na itong kumalat sa ibang mga palapag ng gusali. Samantala, kaugnay pa rin ng sunog na nangyari yan ay alamin po natin ang update mula sa kasama natin na si Sherian Torres. Yes, Jiggy, pansamantala rin muna ipasasara ni Caloocan City Government Mayor Oscar Malapitan ang Victory Mall. Baka raw kasi na-compromise na ng apoy ang integrity ng building, kaya kailangan muna nilang investigahan ito, sabi ni Malapitan. Titignan din daw niya kung anong tulong ang kakailanganin ng maliliit na nagnegosyo sa loob ng mall para matulungan. Sa ngayon daw ay kontrolado na ang usok sa may mezzanine kung saan nagsimula ang sunog, sabi ni Superintendent at itong si Crispo Diaz, ang Assistant Regional Director ng BFP NCR. Pero Jiggy, may posibilidad pa rin daw itong umakyat sa second floor dahil sa opening o daanan ng hangin galing sa may escalator. Yung initial na tinitignan daw ng BFP ngayon ay faulty electrical wiring, sabi ni Diaz, pero kailangan rin muna nilang palalimin na investigasyon nito. Pero napansin daw ni Diaz na walang sprinkler ang mall, bagay na iimbestigahan daw nila ng husto. Wala pa raw silang official cost of damage, sabi ni Diaz, pero initially, pwede raw sabihin more or less 50 million pesos ang worth of damage dito. Ang may-ari ng Victory Mall, iginiit na properly maintained daw ang building, pati isyong pang seguridad dito. Hearsay lang daw yung sinasabing may lapses sa security sa mall. Handa raw silang sumunod sa Caloocan Local Government Unit, sabi ng mall owner na si Richie Mangyu. Pasado alas 4 ngayong hapon, Jiggy, isang magnanakaw raw na nagpanggap na bombero ang nasakote ng otoridad na may dala pang assorted kinds of gadgets na nasa isang plastic bag. Agad siyang idiniretso sa presinto. Jiggy? At siya yun nga, no, yung binabanggit din ng mga nakapanayam mo, ng mga yung iba'y tindera, yung mga witnesses, ang sinasabi nila matagal na nilang nirereklamo yung linya ng kuryente pero parang hindi daw inaaksyonan ng mga electrician ng mall. Ano reaction dito nung mismong may-ari siya? Oo, Jiggy, actually, tinanong din yan doon sa may-ari, kasi nga base doon sa mga nakausap natin ng mga tindera kanina, matagal na nga raw nila nirereklamo itong depektibong mga daluyan o kable ng kuryente sa loob mismo ng mga stalls nila dyan nga, o dito nga sa Victory Mall. Pero ang sinasabi dito nung may-ari sa atin, hindi naman daw totoo yun, katunayan daw, regular naman daw nila ito na tinitignan ayon mismo sa may-ari ng mall. At hindi raw siya naniniwala o papatunayan daw niya sa mismong local government unit, gayon din sa Bureau of Fire Protection personnel na mag-iimbestiga dito nga sa nangyayaring sunog na ito na walang katotohanan yung mga ibinibintang sa kanila. Pero Jiggy, kanina nung nakausap nga natin itong isa sa mga opisyal ng Bureau of Fire Protection, sinabi nga niya na kahit na sinasabi ng mga tindera na meron ngang issue tungkol dito sa depektibong kable ng kuryente, ang rason ng sunog ay patuloy din nilang iimbestigahan na ito, pati na rin yung ibang mga sinasabi ng mga stall owners na problema sa loob ng building. Jiggy? At sa ngayon may balita ba, may impormasyon kung talagang clear sa posibleng mga na-injure o mga tindera na nasa sa loob itong mall? Wala bang stay-in yung mga tindahan dyan na mga trabador? Oo, Jiggy, wala kasing sa ngayon kasi ang naging desisyon ng mayor ng Caloocan City ay pansamantala muna na wag munang bigyan o pahintulutan na magbukas o mag-operate itong Victory Mall dahil nga ang kailangan daw dito, Anya, malaman muna, masuri mismo ng Bureau of Fire Protection yung structural integrity nitong building. Ang problema daw kasi, Jiggy, kahit nasabihin na mezzanine lang, yung talagang tinamaan mismo ng sunog na ito, naging sentro ng sunog na ito, pwede kasi nasa sobrang tagal na rin na dinidilaan ng apoy ang building na ito ay unti-unting humuna itong structure na ito at kalaunan kung magkakaroon pa ng ibang mga panganib o gaya halimbawa ng earthquake, pwede daw kasi ito na magkaroon o magbigay ng panganib gaya ng posible na pagguhol nito. Jiggy? Maraming salamat, Sherian Torres.